Kaya para noong una pa lang yung gawain ng Panginoon, kasi nung tumanggap ako 1980, unang pagkakataon na nakatin ako ng annual gathering. At yun ay tinatawag na Youth Festival, tawag noon. Kasi, ang kongregasyon lang noon, tatlo. Ang Paligi, Balawang, at saka ni Paco. At karamihan sa mga nakakasama namin mga kabataan. Yung mga nandito ngayon, mga kabataan kami noon. Sabagay, kabataan pa rin kami ngayon. Mga kabataan noon. Then yung mga umawit, nakita ko kayo na yung mga umawit dito ng mga kabataan, yung mga taga-Westi, Ikwento, yung Gimba, parang mga anak namin yan yung mga yun. Dati, kami yung mga kabataan na umaawit sa harapan. Ngayon yung mga anak na namin. At salamat sa Panginoon, yun ang kagalaman sa ating puso. Na yung ating mga minamahal sa buhay, sila rin ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sapagat kayo mga kapang Diyos, kung tatanggapin natin ang Panginoon, sa ating paglilingkuran, pati ang ating sambahayan, sila rin ay naglilingkod sa Diyos. Amen. Maaaring hinihintay natin yung pagkakataon na yan. Sa mga kapatid na yung mga mahal nila sa buhay, mga anak nila, mahal nila anak. Sa ngayon, hindi pa sila naglilingkod, hindi pa sila tumatanggap sa Panginoon, pero may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos. Ang darating ang araw, tayong pambahayan ay naglilingkod sa Panginoon. At parang nakikita ko rin sa ating pagkakatin ngayon, halos mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin, ang ating kasama na naglilingkod sa Panginoon. Kaya masaya na tayo ay magkakasama, magkakapatid sa sambahayan ng ating Panginoon. At salamat na meron sa itong gawain. Meron sa itong annual convention. At salamat din, thank you also that our brethren from America are with us. Brother Brian and Uncle Hardy. Brother Hardy. Salamat sa Panginoon na nakakasama namin sila. Siguro mas malayo yun. Hello? Ilang miles sa kanilang lalakbayin para makarating lang dito sa ating bansa. Out of miles. Para makarating din lang sila dito. Ilang araw sila naglalakbay sa pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, sila ay ating nakakasama. At salamat sa inyong presensya. Ang presensya ninyo ay malaking hamon sa akin. At sa lahat ng mga ministro ng ating Panginoon. Kaya salamat sa hapon ito na tayo magkakasama-samang magkakapatid na nagpupuli sa ating Panginoon. Ngayon ay hinihiling ko na tayo tumayo at ating buksan ang ating mga Biblia sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Narito, ngunit kung ako'y nakatuwad ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin sila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at buhay ng katotohanan. Kaya dumalangin, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang gawain kong ito ay hindi namin kayang gampanan, Panginoon, kung hindi ka po tutulong. Kaya kami pong hinihingi ang iyong tulong sa aming Panginoon, ang iyong malipin na iyong sinayo, hinihingi ko ako ng karunungan nagmumula sa inyo, ang aming presensya, Panginoon, ang siyang tumulong sa akin upang akin pong may bahagi ang mensahe na nais niyong parating sa bawat isa. Ganon din sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, dalangin namin na maging hamon sa kanila ang salita mo
na aming bumubuhay. At tulungan mo kami, ang Santo Espiritu ang patuloy na manguna sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito po ang aming salamat. Amen. Ang pamagat na natin yung mensahe ay pamagat na the Christian attitude. Ang galing Kristiyano o galing ng mga Kristiyano. Yun ang ating pag-aaral ngayon. Pag sinabing attitude, ito ay state of mind. Ang kalagayan ng ating pag-isip. Ano pa? Our behavior. Ang ating ugali. Ang ating pagkatao. A point of view. Yan ang ibig sabihin ng attitude. Ngayon sabi rito, the Christian attitude. Sino yung mga Kristiyano? Nung nakaraan, napakinggan natin kay Brother Rogelio na hindi lahat ng tao ay Kristiyano o hindi lahat ng Pilipino ay Kristiyano. Kundi ang mga Kristiyano, sila yung mga taong nakaranas ng kaligtasan. Kaya sa hapon ito, kung ikaw ay ligtas mula sa kasalanan, naranasan mo ang pagbabago ng Espiritu Santo, ikaw ay matatawag na Kristiyano. That's right. Amen. Kung masaya sa Kristiyano, sabihin ng Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa tayo Kristiyano. At sinasabi sa Pedro, luwalhatiin natin ang Panginoon sa pangalan Kristiyano. Kailangan luwalhatiin natin ang Diyos sa pangalan Kristiyano. Hindi lang tayo tinatawag na Kristiyano. Madaling sabihin, ako'y Kristiyano. Diba? Karamihan sa mga tao, sinasabi nila, kung hindi sila Muslim, Kristiyano ako. Pero yung mga Muslim, ang tingin nila sa mga Kristiyano, mga masasamang tao. Kasi yung mga Pilipino na sinasabi nila na Kristiyano sila, ang buhay nila ay napakasama. Sila yung mga Latengo. Sila yung mga Salpugaron. Diba? Kaya sabi nila, ganyan ba yung mga Kristiyano? Kaya nangingin nila sa mga Kristiyano, makasalanan. Hindi yun yung mga tunay na Kristiyano. Kundi ang tunay na Kristiyano, sila yung nagmamahal sa Diyos. Amen. Amen. Sila yung sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. At sila yung namumuhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya tayo ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, kailangan luwalhatiin ng Diyos sa pangalan Kristiyano. Kaya ngayon, pag-aaralan natin kung ano yung mga dapat natin ugaliin sa sambahayan ng Diyos. Pag sinabing sambahayan ng Diyos, ito yung iglesia ng Diyos. Ito ang iglesia ng Diyos. Kasi meron pa rin iba't ibang term na tumutukoy sa iglesia ng Diyos. Ito ay tinatawag na the body of Christ, the family of God, at iba pa. Kaya tinutukoy dito na sambahayan ng Diyos, walang iba, kundi ang iglesia ng Diyos. At bilang Kristiyano, sapagat ang mga kasama sa sambahayan ng Diyos, walang iba, kundi ang mga Kristiyano. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, sa hapon ito, ikaw ay kasama sa sambahayan ng Diyos. Alam nyo, ang tunay nating pamilya, walang iba kundi ang pamilya ng Diyos. At napakasaya, isang malaking karangalan na tayo ay makasama sa sambahayan ng Diyos. Amen. Diba? Maraming mga tao, hindi sila kasama sa sambahayan ng Diyos. Kundi, konti lang.
ang mga kasama sa sambahayan ng Diyos. O, konti lang, di ba? Itong bilang natin ito, maaaring umabot tayo ng may 600 siguro. Konti lang yan. Kung ikukumpara mo sa mga sekta ng religion. Diba? Pero alam niyo, kahit marami sila, hindi naman sila kasama sa sambahayan ng Diyos. Pero tayo kahit konti tayo sa bilang, pero ang napakahalaga ito, dahil tayo ay tunay na Kristiyano, tayo ay kasama sa sambahayan. Kaya kailangan nyo na ikasalat natin. Matuwa tayo. Kasi dinami-dami ng tao sa mundo ito. Kung ilang bilyon ang population ng tao sa buong mundo. Gano'n yung isa ka. Sa nailagdag sa sambahayan ng Diyos. Di ba malaking yun ay kaganasan sa puso ng bawat anak ng Diyos na tayo kasama sa pamilya ng Diyos. Ang ating ama, walang iba kundi ang Diyos. Ang ating mga kapatid ay ang mga Kristiyano. Ay magandang kasawakin ang mga Kristiyano. Diba? Kaysa sa pangibusan. Diba? Kuminsan, pati yung mga mahal mo sa buhay, mas gusto mo pang kasama yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Diba? Yung mga pagkasama na gano'n. Ngayon kung tayo ay kasama sa Iglesia ng Diyos at tayo mga tinatawag na Kristiyano, mayroon tayo mga dapat ugaliin. Una, our attitude toward God. Ano ang dapat natin ugaliin sa Diyos? Pag nababanggit ang Diyos, ano ang Diyos para sa'yo? Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ang Diyos, siya'y kaibigin. Eh sabi nga, God is love. Ang Diyos ay mabuti. Kaya laging nasa atin ang kabutihan ng Diyos. Di ba napakabuti ng Diyos sa buhay natin? Amen. Lahat ng pangangailangan natin nagkakaroon ng Diyos. Ipinoprovide niya lahat ng pangangailangan natin. Material, sa physical na buhay, lalo-lalo na sa ating spiritual na buhay, ibinibigay ng Diyos yan. Kaya napakabuti ng Diyos. Kung yung ilalarawan ng Diyos sa iyong kaibukan, walang kakulang ng Diyos. Maraming pinagdiliguan. Napakayaman ng kanyang kabutihan. Diba? Pag gising mo sa umaga, buhay ka pa. Pag gising mo sa umaga, ang harap ka sa pagkainan, ipagkain. Narakan ka. Gigising ka sa umaga sa lakas ng iyong pangatawan para magamit mo sa iyong trabaho. Meron kang pamilya na maayos. Meron kang pamilya na nagmamahalan. Di ba napakasaya? Di ba yan ang kabutihan ng Diyos sa akin? Meron kang mga kapatid na nagmamahal sa iyo. Yan ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Pero higit sa lahat yan ay ang pag-ibig ng Diyos. Ano yung katunayan ng pag-ibig ng Diyos? Ano yung pag sinabing pag-ibig ng Diyos? Ito yung tinatawag na pinakamataas na antas ng pag-ibig. Kung baga sa adjective, superlative degree of adjective, ang paglalarawan sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sabi niya, gayon na lamang. Gayon na lamang. For God to love the world. God so loved the world. That is the highest degree of adjective. Na naglalarawan kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit ginawin gayon na lamang? Dahil ibigay niya ang kanyang naging isang anak. Ang kanyang bugtong na anak. Alam mo, pag mayroon kang anak,
Mahal na mahal mo yan. Diba? Mahal na mahal mo yan. Lalo na kung nag-iisa, mahal na mahal mo yan. Kung isa, pangarap mo, nagkakapasok sila. Sana, kung nila yung magkakapasok. Kasi pag nakikita mong nahihirapan siya, nahihirapan sila, parang ikaw yung nakakaksan. Parang ikaw yung nahihirapan. Kaya kung minsan, sana kung nila yung magkakapasok. Kasi mahal natin yung ating anak. Ang Diyos ang magaling din. Iniibig niya yung kanyang bugtong na anak. Yung kanyang nag-iisang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pero kung titigan natin, makikita tayo minamahal ng Diyos. Diba? Whatsoever. For God so loved the world. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibigay niya ang kanyang kaisa sa anak dahil sa atin. Hindi tayo dapat sa ibigin. Kasi gumawa tayo ng kasalanan. Tayo sumusuhay sa kalooban ng Panginoon. Pero sa kabila na gano'n yung ating kalagayan, ibigin pa rin tayo sa Panginoon. Ibinubuhos pa rin niya ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, ang kanyang mga pagpapala para sa atin. Ibigay niya ang kanyang kaisa-isanan, ang ating Panginoon sa Kristo. Pero nung narinig na ang ating Panginoon sa Kristo ay nakabayubay sa krus, at naman hindi niya may tingin yung kanyang mata sa kanyang anak. Diba? Sa isang magulang, pag nakikita mo na nasasaktan yung anak mo, masakit yan. Gusto mo siyang tulungan pero hindi mo magawa. Dahil makikit o mahal na mahal, dahil ang ating Panginoon Kristo ay ibinigay para mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa atin. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganyan Diyos na ating pinaglilingkuran. Diba? Dakila ang pag-ibig niya sa atin. Ngayon, ano ang dapat natin ugaliin? May mga iba, napakabuti ng Diyos sa buhay nila. Pero, kung titignan mo yung buhay nila, hindi nila magawang ibig. Pero sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, tayo, kaya natin ibigin ang Diyos. Amen. Ang mga kasalanan, bago niya maibig ang Diyos, kailangan muna niyang tanggapin ang Panginoon. Kailangan muna niyang maranasan ang pagbabago ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kanyang puso. Kaya sabi nga sa Roma chapter 5, verse 5, ibinubuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Sabi rito, at ang pag-asa ay hindi humihiyak, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So, kahit tayo tumanggap sa Panginoon, naranasan natin ang pagbabago ng Espiritu Santo. Doon naman ngayon, inilalagay ng Diyos ang pag-ibig niya sa ating mga puso. So, kaya na natin ibigin ang Diyos dahil ibinuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa ating puso. Amen. Pero alam niyo, kailangan ipakita natin niya ang ating dakilang pag-ibig sa Diyos. Yan ang ating dapat ugaliin sa Diyos. Ibigin natin siya. Iniibig mo ba ang Diyos? Ano sinabi ng Panginoon kay Apostol Pedro? Apostol Pedro, iniibig mo ba ako? Tinanong ng Apostol Pedro ang Panginoon kay Apostol Pedro. Kasi alam niya, na sa Apostol Pedro, kaya niyang ibigin ang Diyos. Kaya niyang ibigin ang Panginoon. Pero din sa akin ngayon, kaya niyang ibigin ang Diyos. Dahil inuhos niya sa puso natin ang kanyang pag-ibig.
Pero minsan, bakit hindi nakikita? Sa mga sinasabi niya sa isang awit kanina, ang pag-ibig daw ay hindi lang sa salita. Hindi lang sa salita ang pag-ibig. Hindi pa rin mo sabihin, kapatid, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Ano mo sabihin yun? Meron kanta, I love him too much. It was easy to say, but hard to prove it. Diba? Madali daw sabihin. Naiibig natin ng Diyos, pero mahirap patunayan. Lalo na sa panahon ng mga tukso, sa panahon ng mga pagsubok. Kaya kung minsan makikita mo, may mga tumatalikod. Kung iniibig mo ang Panginoon, hindi ka tatalikod. Ano ba ang iyong kalagayan? Ano ba ang mangyari sa iyo? Ang Panginoon pa rin ang pagliliguran mo. Kaya tinanong ng Panginoon, kaya kung Pedro, hindi mo baga ako. Pedro? Kapag Pedro? Totoo naman, iniibig ni Pedro ang ating Panginoon. Pero alam niyo, yung pag-ibig na yan, kailangan mapasakdan. Mapasakdan yung pag-ibig sa puso natin. Sapagkat ang ibig ng Panginoon, sabi nga dito sa Marcos 12:13. Bayan natin. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ito ang dapat nating maipakita uri ng pag-ibig sa Diyos. Sabi ito, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Buong puso. So, loving God with all the heart. We must love God with all our heart. Kailangan mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Pag sinabing puso, hindi yung organ, yung pumping machine of our body na nagpapak ng dugo. Hindi yung tinutukoy na puso na nabanggit dito. Kung yung tinutukoy na puso rito, sabi nito, the heart is the sense of our affection. Ang puso daw natin, ito yung luklukan ng ating affection. Pagmamahal, gusto, pagnanasa. Diba? Tawag tayo ito, ito yung tinatawag na fondness. Yung gusto mo, yung hinahanap ng yung puso. Yun ang ibig sabihin ng affection. Ngayon kung ating sisayasapin ang ating puso, iibig ba natin ito? Ng buong puso? Ang ating bang affection ay ng Panginoon? Siya ba yung priority natin sa buhay natin? Sabi nga rito, yung pangangaral natin dito, first love. God is your first love. Amen. Ang Diyos daw ang iyong first love. Pag sinabing first love, God is your priority. Amen. So, sino yung first love ninyo? Sino yung first love ninyo? O ano yung first love ninyo? Is your wife your first love? No, sir. Yes? My wife is not my first love. Sorry, sir. You are not my first love. Ganun din siya. Hindi rin ako magiging manakit kung hindi ako yung kanyang first love. Kasi ang first love natin dapat ang Diyos. Ang Panginoon ang ating first love. Right. Kaya kayo mga ministro ng Diyos, ang asawa nyo ba yung first love niyo? Ha? Number 2 lang daw. Kasi ang Panginoon ang ating first love. Oo, kasi minsan may mga asawa
yung mga ministro ng Diyos, yung mga asawang babae, sila yung umakas na sa kanilang asawa. Diba? May mga asawang babae na dahil yung ministro ng Diyos, pinagilid ko sa Panginoon, pinupunta sa iba't ibang lugar. Kaya minsan, kung babae yung asawang babae, nagsintero, paano mo na paano? Alis naman ang alis. Napapabayaan na kami. Diba? Kaya kung tayo mga asawang babae, nagsintero, nagsintero pa siyang Panginoon? Diba? Hindi. Hindi pagsilosa ng Panginoon. Kaya kayo mga asawang babae, kailangan suportahan ninyo. Ang inyong mga asawa. Diba? Salamat sa Panginoon. Kasi si Sir Kel, ay sinusuportahan niya ako. Salamat sa Panginoon na siya'y mapagmahal. Kasi nung tayo ikinasabi pa, meron tayo mga pangako sa sila. Sabi nga ni Brother Rudy, nakakapal na sa Kel yung kanyang pangako sa Panginoon. Yung pangako na rin doon, magkasama sa hirap at ginawa. Magkasama sa kalusugan at kahamdaman. Nung nagkasakit nung nagsigrasya ako, hindi ako makabangon. Hindi ako makabangon. Ayaw nakakabangon din ako, kaya lang talagang babangon ako. Pag nagpunta ako ng PR, hindi ko mahugasan yung huli ako. Hindi ko mahugasan kasi nakapalito yung kamay ko. Nakakali. Hindi lang maghuhugas. Diba? Kaya kapag ganyan yung kanyang pangako sa Panginoon, sa hirap at ginhawa, sa sakit ang sa kalusugan at karamdaman, kayo magkasama pa rin. Kaya kailangan, yung mga mag-asawa, yung asawang babae, suportahan ninyo yung inyong mga asawa. Suportahan ninyo ang inyong asawa kung siya'y ministro ng Diyos. Diba? Kasi kung saan tayo mga trabaho. Minsan, sa trabaho natin, lalo na kung teacher, alam na yung manusgrado ng teacher, may mga na. Sabi ko, sapat lang. Minsan, hindi lang. Diba? Pero din yung mga kapatid, diba? Yung mga ministro ng Panginoon dito. Minsan, sila kumikita, sapat lang. Ngayon, kapag iniabot ng inyong asawa, yung kanyang pinita, kailangan yung nitigo hanggang dito na. Diba? Iniabot na ito. Kurang. Kukunti naman isimado. Ganon. Kailangan ng mga asawang babae, kailangan maging kontento sila. Magkaroon sila ng contentness sa buhay nila. Kiniligin eh. Diba? Nagkasama kayo. Nagkasama kayo ng ministro ng Panginoon. Diba? Siyempre, ang ministro ng Diyos, unahin niya ang paglilingkod sa Panginoon. Unahin niya ang kanyang gawain sa Panginoon. Pangalawa yung gawain niya, yung trabaho niya. Kaya kung ano yung binibigay niya yung asawa, kontento na kayo. Salamat mo ng Panginoon. Kontento naman siya, kung sinibigay ko. Talaga napagtataka, sobra ba? Kaya pa siyang may tatago. May magic niya pa siya. May magic siya. Pero pa siyang natatago, pero pa siyang naiipon. Parang magic yan pa. Kasi ang Panginoon, pag-uunahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kapwiran, lahat ng pakailangan natin isahagad sa Panginoon. Hindi tayo pagpupulahin ng ating Panginoon. Kung hindi natin yung para sa Kanya. Hindi tayo pagpupulahin ng Diyos. Amen. Huwag kang mag-alala. Mahalaga yung pag-iipon ng mga ministro ng ating Panginoon. Kaya kung iniibig natin ang Diyos ng buong puso, kailangan ang maging priority natin ang Panginoon. Ang laman ng ating puso ay ang mga bagay na espiritual. Ang laman ng ating puso ay kung paano natin mabibigyan ng lugod ang ating Panginoon. Amen. Natatandaan yung declaration dito noon? Pinatawag ko si Laura.
maraming umiyak yata nun, si Brother Bernard. Diba, meron pastor doon, nakapag-asawa siya. Noong una, pakihan sila ng mag-asawa na magkasamang naglilingkod sa Panginoon. Pakihan sila naglilingkod. Pero dumating ang panahon, naiiwan sa bahay, mag-isa niya, wala siyang anak. Hindi naging sustento sa buhay niya yung babae. At iniwan niya yung kanyang anak. Huwag natin gagawin natin yung mga ganong asawa. Kailangan suportahan ninyo ang inyong asawa. Diba? Alam niyo, pag kayong mag-asawa, nagtutulungan kayo, malakas. Diba? Pero may kahit mo. Nag-ahamunan kayo. Nagpapatutuhan kayo. Magkasama kayo ng gilid ko kayo. Wala kayo. Salamat sa Panginoon. Mangyayari lamang yun na talagang ang Diyos ang magiging first love natin kung talagang ang buong buhay natin ibibigay natin ng Panginoon. Kaya kailangan yung mga nandito na mga kabataan, walang asawa, mayroong asawa, mga matatanda, kailangan natin ibigin ng Diyos ng buong puso. Ang naging laman ng puso natin ay ang Panginoon. Siya ang paunahin sa buhay natin. Hindi ang trabaho mo, yung first love mo. Hindi ang trabaho mo ang paunahin sa buhay mo. Hindi ang pag-aaral mo. Alam mo, nung ako'y nag-aral ng college, hindi naging hadlang pag-aaral ko. Alam mo, naging hadlang yung pag-aaral ko. Yung mga kapatid na lang dito, nakatapos sila ng pag-aaral. Hindi na hadlangan yung paglilingkod nila sa Diyos. Nakatapos sila ng kanilang kurso. Pero hanggang ngayon, naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Nakaroon sila ng trabaho. Pero hanggang ngayon, naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Kasi, ang laman ng puso nila, ang kanilang ang priority sa puso nila, walang iba kundi ang Diyos. Kaya huwag kayong mag-aalala. Mayroong kapatid dito, mga kabataan doon, sabi ng kanyang mga magulang, kung hindi ka titigil sa iyong pagbibigya, patitigilin na kita sa pag-aaral mo. Pero hanggang ngayon, ay nandun pa rin siya. Sumadalo pa rin. Nakikipagkatipon pa rin. Pero hindi ba siya nakatapos ng pag-aaral niya? Nakatapos siya ng pag-aaral niya. Mayroong examination. Kinabukasan. Mayroong overnight prayer meeting. Hindi ba siya bakit? Kahit overnight prayer meeting, kasi ang gawain namin doon, hindi midnight prayer meeting. Overnight prayer meeting. Umpisa ng alas 6 hanggang alas 5 ng umaga. Hindi kami natutulog. Ngayon, may examination kami ang bukasan. Magdadalawang isip ka ba? Na-examination namin bukas, baka hindi ako makapatan, kasi hindi ako magre-review. Pero hindi. Dadalo pa rin siya sa pagkakatipon. Kasi ang priority niya, ang pangunahin sa buhay niya, ang first love niya, ang Panginoon. Pagdating na exam, baksak pa siya. Hindi naman pasalawa. Ha? Kundi, pasado. Yan ang pangako ng Diyos. Kung unahin mo ang katwiran ng Diyos, ang kanyang kaharian, ibibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. Apa ka? Ha? Apa ka? Eh, mga nag-aaral dito ng mga kabataan, unahin ninyo ang Panginoon. Magiging matagumpay kayo. Yung pangarap mo sa buhay, yan ay inyong matupad. Hindi yung pangarap ninyo, yan ang magiging priority ninyo sa buhay nyo. Hindi yung pangarap ninyo yun ang nagiging hadlang sa paglilingkod ninyo sa Panginoon. Kundi ang paglilingkod sa Panginoon, yan ang tulay para makamit mo yung ambisyon mo sa buhay.
Salamat sa Panginoon na nakilala ko siya. Noong ako'y kabataan, ako din ako mga pangarap sa buhay. Ako din ako ambisyon. Hindi ko naman din ambisyon na maging teacher eh. Ang ambisyon mo noon, maging sundalo, maging pulis. Kasi ang mga kapatid ko lalaki, sundalo at pulis. Kaya lang ang ambisyon ko noon. Eh nung nakagraduate ako ng high school, nag-apply ako sa Manila ng sundalo, Philippine Navy. Tapos mayroong examination sa police, nag-exam din ako, pumasa din ako. At nag-exam din ako ng character teacher. Ang maganda doon, parehas din sila sa isapan. At ang naunang tinawag ako para magtrabaho doon sa pagtuturo. Kaya, yun ang aking naging trabaho hanggang magturo. Pero hindi ko pinagsisisihan yun. Bakit? Kasi yun ang paraan ng Diyos para tayo ay magamit ng Panginoon. Amen. Eh kung naging pulis ako, naging sundalo ako, wala ako ngayon sa Panginoon. Diba? Pero dahil yun ang kalooban ng Panginoon, yun ang aking sinunod. Kaya ngayon, ako yung naging pulis. Ang ganun din sa inyo, mga kabataan na nandito, unahin natin ang Panginoon. Siyang maging priority ng ating buhay. Kaya ibigin natin siya ng buong puso. Paano maiibig ang Diyos ng buong puso? Paano? Kailangan ibigay natin lubusan ang ating buhay. Kailangan magkaroon ka ng pagpapasya sa iyong sarili. Talaga bang sisisihin ang paglingkuran ng Panginoon? Wala ka na bang ibang iniisip na nagiging priority sa buhay mo, kundi ang paglingkuran ng Diyos? Kaya nung kasi-teacher namin si Brother Sir, kaya kumitan, pag mayroong mga pagkasalan na natatanong niya, anong gusto mong gawin, anong kalooban mo sa'yo? Pwede ka bang mag-quit? Pwede ka bang magturo? Pwede ka bang gumamit? Tinatanong nila kung ano yung pwede namin gawin. No? Kaya sinasabi kami, sa ito kumakayo, mag-quit. Kahit kumitan, mag-quit ako noon, kung mag-quit ko noon, 5 minutes. Tapos na. No? Sinasabi kami. Maganda yun, di ba? Kumita may mga kabataan, magawa ng kabataan, meron kami mga gathering. Karoon kami gathering, malagayuma, doon pa may kamanggahan. Ano yung malaking tulong yun? Nagawain ng Panginoon. Malaking tulong yun sa ating spiritual na buhay. Kaya salamat sa Panginoon na siyang tumulong sa akin. At siya ang aking pinagpasyang paglingkuran sa akin. Meron din yung mga kabataan na nandito. Dahil ang kanilang priority at kanilang pakulayan sa buhay ay ang paglingkuran ng Panginoon. Kaya nandiyan, naglilitog pa rin sila hanggang ngayon. Ano pa sa ganito? Loving God with all the soul. Ibigin natin ang Diyos ng buong kaluluwa. Pag sinabing ang tao kasi, siya ay mayroong dalawang bahagi. Diba? Katawan at saka kaluluwa. Pag sinabing ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo, kailangan ng pangunahin yung mga spiritual na bagay. Ang pangunahin ng ating kaluluwa, hindi yung material na bagay ang nauuna sa buhay mo. Ang lagi mong binibigyan ng halaga, walang iba kundi ang iyong spiritual na buhay. Kaya iniisip mo kung paano mo mapaglingkuran ng Panginoon. Pero kami tema no, sa aming mga Christian festival na kayo, yung faith to serve. Diba? Mayroong tema gano'n? Faith to serve. Christian festival ba kung kapalagi mo noon? O, convention na yun. Christian festival pa rin. Faith to serve. Bakit kaya yun ang inilagay na tema?
Kasi karamihan sa mga tumanggap sa Panginoon, mga kabataan. Kaya ang nag-library sa puso ni Pastor na maging tema sa youth festival noon namin, Save to Serve. Kasi maraming mga tumanggap sa kabataan. Kaya kailangan maglingkod tayo sa Panginoon. Kaya yan ay naging hamon sa amin para maglingkod sa Panginoon. Kaya ngayon, magkakasama pa rin yung mga dating mga kabataan mo. No? Magkakasama pa rin sila Sister Rose, Sister Brenda, Sister Virgie, Brother Tony, nandito sila, Brother Antonio, Brother Boyet, alam naman mga nandito. Hanggang ngayon, magkakasama pa rin kami. Kami yung mga kabataan noon. Noong una, sila Brother Chet, tapos may mga sumunod na mga kabataan. Ngayon naman, marami din kabataan ngayon tumanggap sa Panginoon. Kaya ngayon kayo naman ang susunod. Si Pastor, siya yung kasakasama natin noon. Pero sabi nga, ang katawang panlupa natin, yan ay pahina ng pahina. Diba? Magkakaroon tayo ng panghihina sa katawan natin, hindi naman tayo bumabasa, kasi tumatanda tayo. Si Brother Boy, sabi niya, tumatakit yung tuhod ko. May rayuma daw. Baka pa pero nagkakarayuma na. Diba? Tatay Ed, si Brother Edso, may rayuma din. Pero nung nag-test dito, kabit naman niyang tumatakot dyan. May rayuma niya. Kaya pala, pag mag-iikot ka sa Panginoon, pangawala yung rayuma mo. Pero kung may rayuma ka na, hindi ka mag-iikot sa Panginoon, ano ka magkakarayuma? Pero yung kabataan, malalakas ka. Malalakas tayo. Kaya pag nalito, ibigin mo ang Diyos ng buong lakas. Ibigin mo ang Diyos ng buong lakas. Kung malalakas tayo, di ba? Mga kabataan, malalakas. Kaya sabi niya, alalahanin mo ang Diyos sa araw ng iyong kabataan. Alalahanin mo ang Diyos sa araw ng iyong kabataan. Bakit? Kasi malalakas ka. Malalakas kayo. Wala pa kayong rayuma. Diba? Malakas pa niyang katawan. Pero sabi niya, sige. Kailangan mo munang maligtas para makapaglitas ka sa Panginoon. Kaya kung mayroon mga kabataan dito na hindi pa sila tumatanggap sa Panginoon kung ibig mo maglitas sa Diyos, tumanggap ka lang sa Panginoon. Diba? Ngayon yung mga kabataan na tinanggap na nila ang Panginoon. Pero na yun, nakakahadlang. Bakit hindi mo mapaglingkuran ng Diyos ang lubusan? Bakit hindi ang Diyos ang priority mo sa iyong buhay? Merong hadlang. No? Kaya kung naabot mo yung unang gawain ng biyaya, hindi mo lubusang mapaglilingkuran ng Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakatipon. Nagkakaroon tayo ng convention taon-taon para maihanda ang ating mga sarili. Kailangan mo lang yung pagnanasa. Diba? Yung 120 na mga alagad, sinabi ng Panginoon sa kanila, pumunta kayo sa Jerusalem at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Anong ginawa ng 120 na yan? Dahil isa yung kaisipan nila, gusto nilang makamuyon, gusto nilang utusang mapaganap, gusto nilang mapakakanala yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang araw ng Pentecost, nagkapito sila doon sa upper room, doon sa Jerusalem. Alam niyo ba, yung convention natin, parang upper room yun. Parang kayo nga ng upper room. Doon bang nagpunta ka dito, ang nasa puso mo ba, ibig mo mapagpala? Nung nagpunta ka ba dito, dahil meron kang hinahanap sa iyong buhay. Meron kang gustong makamo sa iyong buhay. Gusto mong mapaglingkuran ng Diyos. Yung bang hinalaman ng puso mo? O nagpunta ka dito dahil gusto mong makita ang paligid. Punta ka dito, wala kang makikita dito. Sa Baguio, meron. Pero sa paligid, wala. Diba?
Nagpunta ka ba dito? Kasi masarap yung kinakain doon. Masarap ba? Ha? O nagpunta ka dito kasi meron akong gustong makita. Gusto kong makita yung ganun ba iniisip natin mga material na bagay? Kailangan iniisip mo mag-improve. Kaya naman dahil yun ang laman ng puso mo, kaya handa mong ibigay ang iyong buhay sa Panginoon. Kailangan dito makita mo ang gawain ng Diyos. Makita mo ang pangailangan ng mga manggagawa ng Diyos. Kailangan niya ng manggagawa. Di ba? Ngayon tayo narinig, kailangan ng manggagawa sa Darinbuki. Sapa. Ha? At ito mga lugar. Mayroong nagtaas ng kamay na matataan. Hindi ito talaga. Na mag-misyon para sa pagkagawain ng Panginoon. Kung dito ka, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ngayon mga nandito mga kabataan, hindi na mga kabataan, mga matatanda. Salamat sa Panginoon. Meron tayong kapatid na nandito. Noong una ko siya nakita, nakakasama namin siya sa pag-aaral kung nagkakaroon kami ng seminar, si Tatay Antonio. Kung makita ko siya, naputol pala yung kanyang isang paa. Pero nandito pa rin siya. Kasi mahalaga yung gawain niya ito. Diba? Ibig natin makapasa natin buhay. Ang ating buhay spiritual. Kaya isang karong sa atin yan. Tayo yung malalakas. Hindi yung lakas natin, gagamitin natin sa mga walang makulong bagay. Pero mga ito, mas pula ito, kalalaki ng katawan, pero di sila naglilibot ito. Inuuna nila yung trabaho nila. Inuuna nila yung mga bagay ng material. Pagtrabaho, mabilis sila. Pagpagkakakitaan, mabilis sila. Pero pag naglilibot sa Panginoon, ang bigat-bigat ng kanilang katawan. Pag pupunta sa pagkakatipon pa, ang bigat-bigat ng katawan niya. Pero pag pagkakakitaan, nandun si Ninoy. Mabilis pa sa lakwasan. Ganun ba? Hindi ganun ba? Kailangan ang lakas natin, gamitin natin sa Panginoon. Gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Nung na-aksidente ako, akala ko yung mukha ko, hindi na makabawa. Kaya dito sa Facebook, yung mukha ko, tabi mo. Sabi ng doktor, sa 10 nakaranas ng ganyan, 3 yung hindi bumabalik. Tapos yung 7, yun ang bumabalik. Sabi niya, 30% daw yung bumabalik. At yung 70%, yung 3% hindi bumabalik. Tapos yung 7%, 70% yun ang bumabalik. Yung mga ako kasi. Kaya pag magsasalita ako, mo. Ha? Pero ang Panginoon, napakabuti niya. Si Brother Aladdin, ilang buwan din niya akong pinamasahe. Pero sabi ng doktor, 3 daw hindi bumabalik. Pag mga gusto natin, baka naman yung 3, nandun ako sa 3. Kaya ganun po lang ako. Pero salamat sa Panginoon, may dumiretso naman. Ng konti, baka meron konti. Diba? Kaya pag minsan nagsasalita ako, para may gulong pa rin ng konti. Pero alam niyo yung mga kapatid, yung malalakas. Yung mga ministro ng Diyos, mga pasto, darating ang araw, hindi na sila makalakad, hindi na kami makalakad, dahil matanda natin. Pero alam niyo, kailangan kayong mga malalakas. Ibigin ninyo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Buong pag-iisip. So yung ating isipan, sabi ito, kailangan ang ating isipin ay ang mga bagay na nauukol sa Diyos, ay ang mga bagay na spiritual. Kailangan i-focus natin sa ating isipan ay yung mga bagay
na nakatanggap-tanggap sa Diyos. Ano yung mga bagay na yan? Sabi ko sa Colossians chapter 3 verse 2 to 5. Ito, dito natin ilagak yung ating isipan dito sa Colossians. Sabi ito sa 3, 2 to 5. Sabagat kayo'y, sabi ito, ilagat ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas. Kailan yung pag-isip natin, ilagat natin sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa iba unang lupa. Sabagat kayo'y namamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka sa Kristo na ang ating buhay ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ito dito, ilagat ninyo ang inyong kaisipan sa mga bagay na nasa itaas. Set your affection on those above, not on things on the earth. Hindi yung mga bagay na nandito sa babo ng lupa. Kailangan ilagat natin ang ating kaisipan sa mga bagay na nasa itaas. Mga bagay na spiritual. Yung paglilipod natin sa Panginoon, doon natin ilagat ang ating kaisipan. Kung natin gagayahin yung mayaman, ay ilagat mo yung kanyang kaisipan sa kanyang kayamanan. Sa mga bagay na material. Ano nangyari nung namatay siya? Nakasama ba niya? O naitama niya ba yung kanyang kayamanan? Hindi niya naitama yung kayamanan. Sapagkat ang mga bagay na spiritual, yan ang kinakailangan natin doon sa kabilang buhay. Kaya kailangan mag-input tayo ng kayamanan. Magpakayaman tayo sa mga bagay na spiritual. Yan ang paglilipod sa Diyos. Yan ang paglilipod sa Panginoon. Yung ginagawa natin ngayon, nag-input tayo ng kayamanan na nauupo sa langit. Ang kasunod mo sa kalooban ng Panginoon, nag-iinput ka ng mga kayamanan na nauupo sa langit. Huwag kang magsasawa. Pero mga ito, nagsasawa sila. Diba? Ayun, parang napapansin mo, may mga bagong mukha. Nakasama natin ngayon. Meron din mga dating mukha noon, na wala na sila ngayon. Sila lumapit dito sa harapan, tapos pag-uwi na, wala na sila. Bakit nangyari mo gano'n? Kasi hindi nila inilalangag ang kanilang kaisipan sa mga bagay na nakakailan. Kailangan ilagat mo ang iyong pakaisipin ay walang iba kundi yung mga bagay na spiritual. Kung ano yung magagawa mo, kung ano yung magagawa mo sa gawain ng Panginoon. Aunahin mo ang iyong spiritual na buhay. Kung mayroon kang pangailangan, ilangin mo sa Panginoon. Alam nyo, ganoon din sa amin noon, nung kami nagkakaroon ng mga annual gathering. Hindi ka namin sinabi ng sarili natin sa Panginoon. Lagi kami lumalapit sa altar ng panalangin. Kahit ministro na ng Panginoon, lumalapit pa rin. Kahit pastor na siya, lumalapit pa rin. Ang aking mahal na pastor, lumalapit din. Kasi yun ang kanyang nasa kaisipan. Ay ang mga bagay na nasa kaisipan. Ang mga bagay na lumipas, nawa yun din ang maging nasa kaisipan natin. Kaya ang ating dapat ugalingin sa Diyos, baka mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, at buong lahat. Amen. Yun ba ay nagagawa natin, mga kapatid? Yun ba ugahan natin sa Diyos? O konting bagay lang, hindi ka na nakapag-ilugod sa Diyos. Konting bagay lang, konting pagsubok lang, pinapaliguran mo ng Panginoon. Ipinapakulit mo sa mga bagay ng sanlibutan ito. Dati mahilig ka na nag-ilugod sa Diyos, pero nasaan ka na? Iiwan mo na ang iyong unang pag-ibig. Dati kung may pagkakatipon, pumupunta ka, masigla ka. Masaya ka na makawit. Masaya ka na nagbibisita. Pero nasa yung pag-ibig mo yun. Kinalimutan mo na ba yung unang pag-ibig mo? Kailangan mo magpakaisipin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-ibig. Ang susunod, our attitude to the church.
Ano naman ang ating dapat ugaliin sa iglesia? Yung ating tema sa ganito, love the church. Ibigin natin ang iglesia. Sino yung iglesia? Walang iba kundi ang mga Kristiyano. Tayo, ikaw, ako, tayo lahat ng mga Kristiyano, tayo ay kasama sa iglesia ng Diyos. Kaya nga, ang iglesia, yan ay ang kalipunan ng mga naligtas, ng mga banal. Kaya kung ikaw ay namumuhay na banal ngayon, kasama ka sa iglesia ng Diyos. At kung kasama ka sa iglesia ng Diyos, meron kang dapat ugaliin sa pambahay ng Diyos. So ito, mahalin natin ang iglesia. Mahalin natin ang ating kapatid. Amen. Ewan niya doon sa John 13:34. John 13:34. Ano ito? Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa, na kung paano inibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Tuloy ang utos ng Panginoon. Mga kaibigan kayo sa isa't isa. Mahalin natin ang iglesia. Mahalin natin ang ating kapatid. Mahalin natin ang mga ministro ng Diyos. Mahalin mo ang pastor. Mahalin mo ang lahat ng iyong kapatid. Kailangan tayong mga kaibigan sa isa't isa. Yan ang iglesia ng Diyos. Nag-iibigan sila. Kung isa mayroong mga dumarating na hindi pagkakaintindihan. May mga dumarating na hindi pagkakaunawaan. Pero sabi na ng banal na kasulatan, ang pag-ibig ang siyang tali ng katakdahan. Ang pag-ibig ang siyang magbigay kanilang upang ang bawat isa sa atin ay magkaisa. Yan ang susi ng pagkakaisa, ang pag-ibig. Kaya sinasabi nito, ibigin natin ang iglesia. Ibigin mo yung kapatid. Iibig ba natin ang ating kapatid? Amen. Salamat sa Panginoon dahil may pag-ibig sa puso ng kanyang mga anak. Hanggang ngayon, tayo pa rin ay nagkakasama-sama. Nananginig sa Panginoon. Di ba napakaganda sa isang kongregasyon, ang mga kasama doon na nag-iibigan sila? Nagmamahalan sila sa isa't isa? Pag nakikita yung pag-iibigan sa isa't isa, ang gulo. Diba? Bagamat minsan may mga problema dumarating, may mga hindi pagkakaunawan, pero tayo sa pag-ibig na nasa puso ng bawat kasama doon, nagiging maayos ng lahat. Saan dumarating yung mga problema sa atin? Kung ito sa mga ministro ng Diyos, may mga hindi pagkakaunawan, may mga hindi pagkakaintindihan. Pero dahil sa pag-ibig na nasa kanilang puso, naaayos ang lahat. Kaya napakaganda ng mga kaibigan tayo sa isa't isa. Diba? Sabi nga dito sa 1 Peter 1:22. Yaman nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagkalima sa katotohanan sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid ay mga kaibigan kayo ng buong ninga ng inyong puso sa isa't isa. So nito, pag-ibig na hindi pakunwari. Sabagay, mga Kristiyano, pag umibig sila hindi pakunwari. Diba? Kaya lang kung ikaw ay kapag tayo mabaw. Kaya natin yung kapatid ko ito doon. Para may gamit ito. Diba? Yung parang kasi Buddha, yayaman kung meron na pala siya ginagawa na kasalanan. Naman, wala sa atin yun. Kung sinasabi mo, I love you brother, I love you sister. Kailangan totoo yun, hindi pa kung rin. Diba? Hindi tayo nagpupuno rin. Kailangan totoo. Kaya pag sinasabi mong iniibig mo yung kapatid mo, kailangan hindi ka kagawa. Diba? Kaya sabi nito, mga kaibigan, kayo magkaroon kayo ng pag-ibigan magkakapatid. Brotherly love. Ano yung sa pamilya, napakagandang tinitignan na yung mga kasama sa pamilya, nag-ibigan sila.
Pero kung yung kasama sa pamilya, nag-aaway, magkapatid, nag-aaway, yung mag-asawa, nag-aaway, hanggang sa kakaaway nila, naghiwalay sila. Di ba? Yung magandang tignan pag gano'n? Pero kung doon sa sambahayan, kung may marumang hindi pagkakaunawaan ng mga asawa, pero dahil sa pag-ibig na nasa puso nila, dahil sa respeto niya sa kanyang asawa, sa respeto sa bawat isa, at pagmamahal sa bawat isa, maganda pa rin yung kanilang pamahal. Nawagan din ang makita sa sambahayan ng Diyos. Makita ang pag-ibigan ng magkakapatid sa bawat isa sa atin. Yung pagka nakita natin kanina, sabi niya, ang Panginoon Jesucristo, iniibig niya ang iglesia. Kaya kung iniibig natin ang Panginoon, kailangan ibigin din natin ang iglesia. Ibigin mo rin ang iyong kapatid. Mahalin natin ang ating kapatid. Yan ang maging susi ng magandang kamahal ng bawat isa sa atin. Narinig namin kanina ng dahilan ng mga pagkakampi-kampi. Kuminsan, ang pinitay na ito yung mga ministro ng Panginoon, yung mga namumuna. Pero kung may pag-ibigan sa isa't isa, lalo ng mga ministro ng Panginoon, hindi maaaring magkaroon ng pagkabasakali at pagkakampi-kampi. Kaya sanayin natin ang pag-ibigan sa isa't isa. Magtulungan tayo sa isa't isa. Diba? Magdalangin tayo sa isa't isa. Tawag sa Panginoon. Sabi ni Kuya Rudy, Brother Rudy, nakakarating daw siya around the world. Bakit? Idadalangin yung mga nasa Amerika, idadalangin yung mga nasa Dubai, idadalangin yung mga nasa Hong Kong, idadalangin yung mga nasa Italy, yung mga ibang lugar sa Pilipinas, nakarating na siya sa buong mundo. Diba? Kaya kung may prayer meeting, huwag kayong mag-a-absent. Kasi magnanakbay tayo sa ibang lugar. Diba? At makikita natin yung mga kapatid natin sa mukhaan doon sa kalalangin. Pero kung absent ka, di ka makakasama maglalakbay. Lugi ka. Diba? Magdalangin tayo sa isa't isa. Magbibigan tayo sa isa't isa. Magtulungan tayo sa isa't isa. Alam nyo, malaking encouragement kung ito, meron ng sakit. Dadalawin ka ng isang kapatid. Lahat ka. Doon nga sa Facebook, pag nagbubukas ako ng text ako, kumusta ka na brother. Dinadalangin kita sa Panginoon, na sana malakasin ka na ng Panginoon. Pag mababasa mo yun, alam mo, na-encourage ka. Pag ginagawa ka ng kapatid mo, kahit hindi ka makagalaw, tatayo ka. Diba? Pipilitin mo tumayo para makamayan siya, mayakap siya. Kasi, nadadama mo yung pag-ibig. Kailangan din ang makita sa bawat isa sa atin. Diba? Kaya kung mayroong magkakasakit, mga kapatid, ay mga may sakit, tawagan nyo, yun yung kapatid, may sakit ako. Baka kung yung sasabihin na, dalawin mo ako, bayaan mo na siyang dadalag ko, upang ko. Baka naman may sakit ako, dalawin mo ako. Kaya sabihin mo may sakit ako, ang dadalagin kayo. Pag dinalag kayo niya, pinapakita niya ng pag-ibig. Di ba pag nadama mo yung pag-ibig, nang yung kapatid, nakapalakas ka. Mayroon pala nagmamahal sa akin. Mayroon pala dumadalangin sa akin. Parang yung baka na nalagyan ng ingat. Umapoy ka na. Ganon. Kaya kailangan sanayin natin yung pag-ibigan sa isa't isa. Sanayin natin na maramdaman ang ating mga kapatid sa panahon ng kanilang mga pagsubok sa buhay. Tulungan sila na sila'y palakasin sa kanilang buhay spiritual. Nawa yun ang makita sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. O ito, nanay nila nito, may sakit. Kaya sa pananalangin mo, sinadalangin mo siya. Diba? Tapos, hindi ka nito, yung gawain mo nito, maraming mo nang tumanggap. Kagalit ko. So, napakaganda yun, mga kapatid. Sasarayin natin sa iglesia ng Diyos
na tayo ay magmahalan sa isa't isa, magtulungan sa isa't isa. Di ba tayo, kagaya ng katawan, para tayo katawan, di ba? Ang katawan natin, meron mga tanda, pagtutulungan. Yung kamay, tinutulungan niya yung ibang parte ng katawan natin. Kapag mayroong masakit sa likod, kakamuti, hawakan, aputin ng kamay. Diba? Kaya gano'n tayo. Yan ang makita sa sambahayan ng ating Panginoon. Maging katulad tayo noong unang iglesia. Dito sa Acts chapter 4 verse 32. Ito, ang karamihan ng mga nagsasampalataya ay nagkaisa ang puso at kaluluwa. At sino ay walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi ang lahat nila ay pag-aari ay sa kalahatan. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng maguli ng Panginoong Jesus at dakilang biyaya ang sumat sa kanilang lahat. Sapagkat walang sino man nagsasalat sa kanila. Palibhasa ay ipinagbigay ng lahat ng mga na may mga lupa o mga bahay ang mga ito at inala ang halaga sa mga bagay na ipinagbigay. So tingnan niyo pagtutulungan. Yung mga unang iglesia na tutulungan sila. Yung gawain nila, di ba? Doon sila yung nagbilikod, maraming mga tumatanggap. 50,000, 5,000, 5,000, at iba pa, mga lalaking babae. Ngayon pag nagkakakipod sila, pakakainin nila yun. Nagaling ko sa atin ngayon, di ba? Meron tayo convention, kakain tayo. Ngayon, siyempre pagkakain tayo, kailangan ng pera. Di ba? Pero salamat sa Panginoon, meron mga nagbibigay. Diba? Para meron tayo pambili ang ating pagkain sa ating convention. Kung ang bawat sa pera na, sa kanya na. Hindi tayo kakain. Wala kakain natin, magugutom tayo. Diba? Pero dahil may nagmamahal sa kawain ng Diyos, may nagmamahal sa atin, handa niyang ibigay yung kanyang salapi, handa niyang itulong yung kanyang may tutulong sa Panginoon. Nabawain ng Panginoon, kaya yun ang nakikita natin. So magandang samahan sa iglesia ng Diyos. Meron tayong pagtutulungan. Kaya kung mayroon tayo, handa tayong tumulong sa gawain ng Panginoon, ang iyong lakas, ang iyong talino, ang iyong pera, kailangan ibigay mo yan sa Panginoon. Handa kang tumulong sa Panginoon. Diba? Kailangan din na makita sa iglesia ng Panginoon. Kaya sabi nito, walang nakasalat isa man sa kanila. Sabagay sa atin, wala naman nakasalat, di ba? Wala naman naghihirap sa atin, may naghihirap pa? Wala? Nakakaraos. 3 beses pa tayo kumakain sa isang araw. Kahit ang pagkain mo lang, kamote, sa Mindanao, mais, masarap ang mais. Diba? Marap ang katawan mo. Carbohydrate mo. So, hindi pa natin mga kapatid, ang Diyos, pinagpupulang sa atin. Pero, sabi nga, ang Diyos ng kanyang kamay, walang iba kundi ang kanyang mga anak. Tayo. Diba? Kaya yung may tutulong natin, handa natin, ibigay yan para sa kanya. At dahil na nagtutulungan sa isang maganda, mayroong tinatawag na harmonious relationship. Diba, harmonious relationship? Hindi sabihin, hindi ko na ito, kagaya nung organ. Kaya nga pinagawa nila, kasi tintunan mo. Kaya pag tinutug mong ganyan, hindi na maganda yung boses mo, papangit yung boses mo. Kasi tintunado. Diba? Ganun yung tagawa nila, kung maganda yung samahan ng bawat isa, nagtutulungan, smooth. Maganda. Kaya dito, makikita natin sa gawain ng Panginoon. Maganda yung samahan ng bawat isa. So, nag-meeting kami ng mga pastor doon sa taas. First time yun, di ba? Na nagkakaroon pag may problema na ganito, may nag-meeting. Pinag-uusapan yung mga doktrina, yung mga gawain ng Panginoon, yung mga kakailanganin. Maganda.
Kuliban, nangyayari kahapon, may constructive criticism, merong mga sinunan, mga ganitong bagay. Alam mo, protesta ng religion, pag sinunan mo, kapatid mo, takan ng galit ka. Diba? Mag-aaway na yan. Pero tingnan nyo, i-place na nandun sa mga ministro ng Panginoon. Dahil may pag-ibig sa puso nila, pero magandang relationship, harmonious relationship ang mga ministro ng Panginoon, nananatili ang pag-ibigan. May nagiging maayos ang gawain ng Panginoon. Diba? Nagiging maayos ang gawain ng Diyos. Kailangan panatiliin natin yan. Panatiliin natin ang magandang samahan natin. Kahit magkakalayo tayo. Diba? Kahit magkakalayo ng ating mga lugar. Pero nakikita pa rin ang magandang samahan natin. Kaya kayo mga kabataan, mahalin ninyo ang inyong mga manununod sa inyo. O yung bayarin ninyo ang inyong pastor. Paano mo na ipapakita yung pagmamahal mo sa iyong pastor? Sa iyong kapatid? Maging tapat ka. Maging tapat ka sa Panginoon. Bagamat hindi sila yung ating tinanggap, pero dahil mahal natin ang ating kapatid, kaya tayo magpapatuloy sa pag-iikot natin. Kaya naman, ngayon nakikita-kita tayo, sa susunod na taon, nakikita-kita tayo. At ang pamuli, ang ating ugali sa katotohanan, our attitude to the truth. Sabi rin sa tema natin, stand for the truth. Kailangan manindigan tayo sa katotohanan. Alam nyo, nung meron ng mga tumanggap ng mga kabataan, nagkakaroon kami ng pag-aaral. Natatandaan ko pa na nag-aaral ko talaga ako, gabi ng lunes ang pag-aaral. Tinuturuan kami ng pastor. Ngayon sa summer, nagkakaroon din ng pag-aaral. Para malaman ng bawat isa ang doktrina ng ating Panginoon. At malaman natin ang katotohanan. At maraming salamat sa Panginoon. Alam niyo, pastor, na-inspire siya. Bakit? Nung namatay siya, kasi kinuha namin yung kanyang kwan. Pero siya pa binuksan ko yun. Ngayon nandoon, mga sinusulat niya, mga pag-aaral sa theology. Yung English, gagawin niya, i-translate niya sa Tagalog. Noon, sinusulat lang niya. Hindi kagaya ng computer na, di ba? Kaya pag nag-aaral kayo, meron kang projector. Pero noon, sinusulat niya isa-isa. Yung likuran ng kuwan, ng kalitan yung mga sulat doon. Sulat niya, English, translate niya sa Tagalog. Di ba napakahirap, no? Ito na, susulat ako ng lesson plan ko, napakahaba. Nangangalog ng kamay ko. Pero tingnan niyo, sinusulat niya buong yung pinag-aaralan sa theology, sinusulat niya. Bakit kaya gano'n? Para maturuan ang mga anak ng Diyos. Para maturuan ang mga kabataan. Para yung katotohanan na yan ay ating malaman at hanggang tayong tumayo sa katotohanan. Kaya nangyari yan, taon-taon niya, nag-aaral kami. Hanggang ngayon pa rin, nag-aaral tayo. Kaya dumating ang panahon, siyempre, tatanda siya, manihina, hanggang sa dumating ang panahon, na siya'y namatay. Pero tingnan natin, pagkatapos may dumating pang problema. Pero bakit nanatili pa rin tayo sa katotohanan? Dahil yun ang ating pinangahawakan. Doon tayo, alam natin ang katotohanan. At yun ay karanasan natin sa buhay natin. Kaya hindi tayo basta-basta. May diligaw kasi naman. Kasi karanasan natin yan. Merong tulad dito si Pastor. Mapakain ko sa inyo. So, ang pangarap niya, this is not work in vain. By Victoria Augusto.
that for long years of toil he has labored in this pearl of the Orient, following the gospel of the Lord, releasing for sinners to repent. Lord of the harvest, send workers. This was your prayer to Jesus, to the right field of his labor, to bring the Savior, the sinners. The work went smooth at the outset. Hundreds of seekers found Jesus. Churches in number have flourished, living the life of holiness. But the enemy interfered, marching his army to destroy. This priceless work he had started with great envy. He developed. Satan got workers to take sides with worldliness in its high side, with stealing blows with his great blows. He managed the triumph with his horse. But with God's grace, some stayed true to their commitment and the truth to take the role of remnant that in the long run will triumph. You were cast down, God lifted you. With humble means you carried through. In times of hardship and trial, God has led you with guiding hand. Now you will lead us in this field with full of sorrow in our hearts, not because of problems and troubles, but because we will depart. If we will never meet again in this side of glorious heaven, with great hope we will proclaim, "Ye did not work in vain." Amen. Tutikan natin ang sakripisyo ng ating mahal na pastor. Hindi nawalan ng kabuluhan. Amen. Sapagkat nandito pa rin tayo. Diba? Nandito pa rin tayo. Sa mga sekta ng religion, pag namatay yung kanilang namumula sa kanila, ano mangyayari? Magkakabahabahan, magkakawakak-wakak. Pero dahil naturuan tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, sa doktrina ng Diyos, na-experience tayo sa kaalaman, sa katotohanan, at tayo namumuhay sa katotohanan, hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Kaya sabi nito, the work went smooth in the outset, hundreds of seekers found Jesus. Ano nangyari ganyan? Naging matagumpay ang gawain ng Panginoon. Marami mga tumatanggap sa Diyos. Dati, tatlong kongregasyon lang ang paligid ni Paco at saka Balawang. Pero tignan natin ngayon, sabi niya, almost 40 congregation, 37. Tignan ninyo? Kaya ang gawain ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Kung wala kayo sa katotohanan ng Diyos, pagpapalay ng Diyos, hindi lalago kayo ng gawain. Kaya marami silang sinasabi, ang iglesia ng Diyos dito sa panigay, wala na sa katotohanan. Kung wala kayo sa katotohanan, hindi lalago ang gawain ng Diyos. Kaya ang gawain ng ating mahal na pastor, na dinigay ng Diyos sa kanya, hindi nawala ng kabuluhan. Kaya tayong mga ministro ng Diyos, isang hamon sa atin ito. Tumayo tayo sa katotohanan. Kaya ito, but the enemy interfered, marching his army to destroy this priceless work he had started with great envy to develop. Yan yung mensahe. Yan ang gagamitin ng Diablo. Yung envy. Envy. Yung steron. Hindi. Yan ang gagamitin ng Diablo. Hindi. Kailangan sa mga ministro ng Diyos, mawala sa atin ang inggit. Ang mawala yung inggit sa ating kalagitnaan. Pero kasi na rin kaya sila nagkakawatak-watak dahil sa inggit. At ang muntik na nangyari sa atin dahil sa inggit, dahil sa pangalan loob. Lumitaw ang mga tumitira sa gawain ng Diyos. Pero hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Bakit hindi nagtagumpay? Sabi ito, but with God's grace, some stay true to their commitment and the truth. Nanatili tayo
sa ating commitment sa Diyos. Ang mga ministro ng Diyos na napili sila sa katotohanan. Na napili sa katotohanan. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Nasama-sama naglilingkod sa Diyos. Pero tatandaan natin, pag lumalago ang gawain ng Panginoon, ang Sabbath man, nandyan. Kaya mag-iingat tayo. Sabi nga, nagmumuna sa mga ministro ng Diyos, sa mga pastor, ang pagkakawarak-warak. Dahil sa inggit, dahil sa pelos, dahil sa pera. Huwag natin nakakayaan na dahil sa pera, magkakawatak-watak tayo. Nasanay tayo ng gawain ng Panginoon. Tayo gumagawa na walang pera. Bagay, noon kasi, malalapit pa lang ang komunikasyon. Pwede mong lakarin. Diba? Pero ngayon, pupunta ka sa Mindanao, kailangan mo ng pera. Diba? Malayo-layo na yung mga gawain. Ito, may mga gawain sa ibang bansa, kaya pupunta ka roon. Pero mga kapatid, meron tayong kanya-kanyang pagtawag. Kung ang isang kapatid ginagamit siya ng Diyos para magpalaghanap ng gawain ng Panginoon sa ibang lugar, matuwa tayo. Suportahin natin siya. Pero kung may tutulong ka, may pera, magbigay ka. Kasi ang gawain ng Diyos, ang gawain sa Mindanao, hindi lang gawain ng taga-Mindanao. Ang gawain sa Visayas, hindi lang gawain ng mga taga-Visayas. Ang gawain dito sa Luzon, hindi lang gawain ng mga taga-Luzon. Kundi gawain ng natin lahat yan. Nagkakatulong-tulong tayo. Yan ang iglesia ng Panginoon. Kung yan nakita natin ng una hanggang ngayon yung pa rin. Kaya huwag natin nahayaan na dahil sa telos, dahil sa inggit, dahil sa pag-ibig sa kalapin, magkakawatak-watak tayo. Kundi ang gagawin natin ay ang mag-ibigan sa isa't isa. Magmahalan sa isa't isa. Hindi na natin didelot sa ating kalagitnaan. Lalo na tayo mga ministro ng Panginoon. Palitan is not working. Hindi nawala ng pagluhan ang sakripisyo ng ating mahal na pastor. Pero ang ating mahal na pastor, sarang kanyang pagmamayari, itong lupang ito. Pero dahil sa pagmamahal niya, sa gawain ng Panginoon, hindi niya iisip yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, dahil mahal niya ang gawain ng Panginoon, ibigay niya ang pinatitilikan ng ating kapilyan. Yan ay kanyang ibinigay sa gawain ng Panginoon. Di ba yan ang sakripisyo ng ating mahal na pastor? At tayo na natin tayong pagsasakripisyo, kailangan mahamunin tayo ng magsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo naglilipod dahil sa pera. Meron akong narinig na ako na pakita yung moto parang narinig ko sa basang Isabela. Sabi niya, awanti pondo, awanti pugno. Hindi tayo ganon, di ba? Awang kanupi, awanti pondo, awanti pugno. Kaya ko na kayo pera, nandyan pa rin ang katotohanan. Hanggang natin ipalaganap yan sa mga tao. Hanggang kayo manamili sa katotohanan kahit walang pera. Diba? Yan ang gawain ng Panginoon. Pero mga iba, kung wala ng pera, hindi na siya mabili sa Panginoon. Diba? Ang Diyos ang magtutubay. Minsan, tayo mga kapatid, natitignan ko yung sarili ko, mas nahirap kung Dubai ang nakapatid sa'yo. Diba? Yung kanyang kritika mo, makakonti kayo sa kritika ko. Pero tignan mo, may kritika sa Panginoon, di ba? May encourage ka nun. Diba? Kaya naman nga, ganun din tayo. Mahamon tayo sa isa. Magawa tayo sa isa. Ha? Okay mga kababayan nandito. Baka sa mga susunod na araw, kayo rin ang tatayo dito sa harapan. Kayo rin ang mga ngaral, may dito ng mga pastor sa inyo. May mga ngaral. Ganyan din ang nangyari noon. Ako hindi naman ako, hindi ko na, noon, nakikinig lang ako dyan. May isang kabataan, nakaupo. Nakikinig ang salita ng Panginoon.
Pero salamat sa Panginoon. Nakita ko ang gawain mo Panginoon. Kaya hindi lang pagbubuhan. Nawa sa akin na nandito ngayon. Kabataan man, may edad, mga matatanda, mag-ibot tayo. Amen. At yun ay mangyayari lamang kung ating ibibigay kalupusan ng ating buhay sa Kanya. So ating ipoconsecrate ang ating buhay sa Kanya. Kaya nawa hamon sa atin ito. Sa ating kalagitnaan, tayong mga ministro ng Panginoon, sa gawain ng ating Panginoon, natin ang ating sarili. Kailangan natin yung tinatawag na i-renew our bond. I-renew natin yung ating mga pangako sa Panginoon. Hindi mo nakikita ang gawain ng Diyos. Ating mga tumatanggap, lumalag ang gawain ng Panginoon. Pero paglalag ang gawain ng Diyos, mayroon mga dumarating na problema. Kaya kailangan ating huling balikan yung ating mga pangako sa Panginoon. Mahamon tayo. Mahalaga ang gawain ng Diyos. Mas mahalaga sa mga bagay na natin. Kaya sa oras ito, maging hamon natin. Amen. Kaya sabi ko ito may ako ninangal kong laban. Kaya natin ang ating mga pangako. Diyos. Hindi natin
ang paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo sila na huwag magkaroon ng pagkakataon ng kalaban ng hindi nawa. Tulungan niyo sila ng Diyos na magpatuloy sila mga naging mainit na naglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat sa Diyos. Alam namin na mahal ng iyong mga salita mga hindi sapat ang Diyos. Salamat Diyos. Tulungan niyo kami sa aming buhay sa itong Diyos. Sa aming paglilingkod ay nakakita namin na sa iyo namin. Sa pusong pasasalamat ko. Salamat sa mga kabutihan ko. Sa aming mga buhay. Salamat. Alam namin na Diyos na sa kumpay. Sa kumpay ng tao. Ang kasalanan ng tulungan ko ninyo. Ibuwas na niyo ang pag-ibig sa aming mga puso. Huwag lalo maging matapat. Lalo maging mainit. Maging masipag amat. Na gumawa ko sa iyo sa iyong kaya. Sa talagang naglakan sa aming mga puso. Ang makita ang mga kaluluwa na tumatanggal sa iyong. Kaya sa kahapong ito ng Diyos, maraming salamat sa pagtigas mo sa aming kalagitnaan sa kalating panahon ko ng mga servisyo namin gagawin mo. Tuloy na malaya kami sa aming kalagitnaan. Lahat kami nandito alam namin na paano bawat kasabi mayroong pangangailangan sa iyo. Walang isa man sa amin, walang pangangailangan sa mga kundi lagi ang kailangan ng iyo. Sa aming mga buhay, hindi namin kaya nagkampanahan ng iyong mga gawain ng Diyos. Wala ka sa aming mga buhay. Wala kaming kaalaman ng Diyos. Hindi namin alam. Kung hindi ko kami tutulungan. Pero maraming salamat po ng Diyos. Sa talagang naman ito lamang marapat na purihin. Salamatan sa aming buhay na ito. Ang lahat na yaking hiniling sa pangalan ng Diyos. Amen. Salamat sa pasensya na tayo ay pwede bang lumamit sa ako nito kasi yan lang naman ang pinag ko. Hindi pa, yan ang hindi kaya dito sa lang. Maraming lahat, yung lumapit. Huwag kayong maya, pagkatan ko sa mga yung sinabi sa inyo. Dalam cepat, marwah, jembatan, ayat-ayat, aslo, apa? Alam ko yung karamihan doon, ang dahilan ng tayo hindi sa lumapit, sa lalo mapaganit sa kalupan. Pagkat natin sa pagkanda, natin sa lalo yung kagana sa kanya yung pagkanda. Yung iba, sumatik, kung naglilingkod, ibig ko hindi pa kontento sa ito. Ibig ko, magamit pa ako ng mukha ko ng kakasaya siya. Kaya, kung meron tayo nalalaman, meron pa tayo mga kabulanan, may ibig na nangyari sa atin. Huwag tayo nangyari sa ito. Lalo sa nagaway, gusto natin ang pag-gamit sa kanya. Huwag tayo kaya sa ating sarili. Para patulong tayo lagi. Kaya kanina yung mga kaya natin ngayon meron na mga pagkakas ating patulong na sa mga pangin natin gawain hindi na kaya sa mga sa army hindi na Our Father in heaven, we again approach your kingly throne to again offer up our thanksgiving, our praise. We are here today to worship you, and as we've offered up our worship and praise, we ask you to be pleased to accept it, to
to offer this sincerely and from our hearts. And we pray, Heavenly Father, those that came forward for salvation, ask you, Lord, to wrap your loving arms around them, keep them firm and true to you. Not only this day, but the rest of their lives, Lord, help them to fight the good fight of faith and finish their course. Help us, Lord, to the remainder of this convention. We pray that you be pleased to be in the night service, have your way in what is said, what is done. We want it to redound to your glory. And Father, we pray that tomorrow will be another day, a high day in Zion, that good things can be accomplished and we can see the kingdom of God built up. So we pray that you be pleased to work with your people. Be pleased, Lord, to have your way. Help us, Lord, to do your will in all we do. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.